Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagdadalamhati pero balot ng katanungan ang pamilya ng naval officer candidate ng Philippine Navy na nasawi sa kasagsagan ng kanyang training sa Zambales. Na-heat stroke umano ang kadete matapos ang 5-kilometer run. Pero gate ng pamilya, pinaghandaan at nakakondisyon ang katawan ng kadete bago sumabak sa training. Sagot ng Philippine Navy, walang foul play. Nakatutok si Dano Tingkungko. Parang nangihinayang ako, sir, na hindi ko siya talagang pinilit na talagang wag po nga. Namimiss ko siya, sir. Lahat. Namimiss ko po siya. If only sana, sir, makausap ko siya at masasabi na sa akin kung anong nangyari. Sana kung pwedeng way na gano'n. Yun ang inaantay ko. Pero wala. Abot-abot ang hinagpis ni Stella Bunoan sa sinapit ng kanyang 25 taong gulang na anak na si Aldwin, isang naval officer candidate ng Philippine Navy. Pumanaw noong July 22 si Aldwin sa kasagsagan ng kanyang training sa Zambales. Bagay na labis na ipinagtataka ng kanyang pamilya, lalo't kilala nilang athletic at health conscious si Aldwin na isa ring licensed private pilot. Tumuloy na po ako sa hospital. Pagdating ko na po doon, naka-intubate na ang anak ko. Nasa ICU na po siya. The doctor was trying to ask. Kasi ang tumalabas na po sa lungs niya, dugo na may tubig, na may marami pong phlegm. Ang unang sinabi sa akin nung tinanong ko, na heat stroke. Kung heat stroke po yan, hindi ganyan nakalakasan ng bata. And with ang talagang nakakondisyon yung katawan niya. Kung heat stroke lang na sinasabi, bakit ganun po ang nangyari? ICU po kaagad. Nawala ng malay yung anak ko. Hindi na makausap. Ayon sa Navy, umaga noong July 21, nakaranas ng pagkahilo at panginginig si Aldwin matapos makumpleto ang isang 5-kilometer run sa Naval Station Llovigildo, Gantioque sa Zambales. An initial medical assessment considered cardiac arrhythmia, heat exhaustion, and electrolyte imbalance. He was subsequently transferred to Ulticare Medical Center Incorporated for intensive care, where he continued to receive treatment under the same working diagnosis. The medical cause of death was identified as a severe infection affecting the central nervous system with a compromised respiratory system. Sa statement ng Philippine Navy, wala raw nakikitang indikasyon ng anumang foul play sa pagkamatay ng kadete sa ngayon. Pero duda ang pamilya ni Aldwin. Iba yung nararamdaman ko ng isang ina. May nangyaring iba. Iba, sir, hindi ganun. Hindi po ako naniniwala kasi physical fit po yan. Basketballista po yan na kahit ang fourth quarter, hindi po yan pinapuupo. At nakakondisyon po yan. He prepared for it. 8 araw na raw mula nang pumanaw si Aldwin, wala pa rin daw nakikipag-ugnayan sa kanilang opisyal ng Navy. Magiging fair sila sa kanilang investigation, sir. And then talagang we need an answer. And our son and the family needs talaga justice for Aldwin kung ano yung nangyari sa kanya. Pero sabi ng Philippine Navy, agad nilang ipinagbigay alam sa pamilya dulnuan ang sinapit ni Aldwin. Education and Training Command Philippine Navy extended its deepest condolences to the family and loved ones of Officer Candidate Bunuan. The command has personally reached out to his family and continues to provide the necessary support and assistance during this difficult time. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Bistado ang alok online ng isang grupo para mapababa umano ang electric bill kapalit ng hanggang 20,000 pisong bayad. Ang modus na posibleng makaengganyo ngayong napakamahal ng kuryente, alamin sa pagtutok ni June Veneracion. Kapalit ng one-time payment na 15,000 hanggang 20,000 pesos. Kaya raw mapababa ng grupong ito ang electric bill ng gustong kumuha ng kanilang serbisyo. Kung gaano kababa, nakadepende raw kung ano ang gusto ng customer. Pero mali ang kanilang napiling katransaksyon. Dahil pagkatapos nilang ilagyan ng isang uri ng device, ang metro ng inakala nilang customer sa Cavite, agad silang inaresto. Entrapment operation pala ito ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP at ng Meralco. Nung kausapin natin sila kami kung mayroon 31 na household
o electrical meter na naka-compare na kanila. Kanya-kanya ang papel ng tatlong arestado. Merong elektrisyan, negosyador at driver. Ayon sa pulisya, matagal na nag-aalok ng iligal na serbisyo online ang grupo na pawang mga taga Metro Manila. Actually, lineman nila ito. So, ibig sabihin, nagtatrabaho din sa kanila. Nabes ko sa Miracle din na i-double check din yung mga third party na ginagamit nila, yung mga lineman nila. Bagamat may alam ang isa sa mga sospek sa linya ng kuryente, hindi pa rin daw maaalis ang posibilidad na baka pagsimula ng sunog ang mga ginalaw na metro ng kuryente. Pero ang mas nakakaawa, sabi ng PNP-CIDG, ay ang karamihan ng mga power consumer nasasalo ng pagbabayad ng ninakaw na kuryente o yung tinatawag na system loss charges. Yung mga kababayan natin wala kamuang biglang tumataas po yung electric bill nila. Yun nga pala, yung pala yung mga nanakaw na electric power ng mga iba nating kababayan. Sinampahan na ng reklamo paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act ang mga suspect. Nakakulong pa rin sila sa CIDG Calabarzon at wala pang pahayag sa ngayon. Nag-iimbestiga na rin ang PNP-CIDG para malaman kung sino-sino ang mga kumuha na ng serbisyo ng mga naarestong suspect para mapanagot din sila sa matagal ng problema ng nakawan ng kuryente. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nasunugan ng halos 30 pamilya sa residential area sa Pandacan, Maynila. Ang pagresponde, ginamitan pa ng thermal drone. Nakatutok si Bam Alegre. Sa cellphone video na ito ni France Joseph, malapitan ang tanaw habang nasusunog ang isang residential unit sa barangay 830 Pandacan, Maynila, pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Umabot hanggang ikatlong alarma ang sunog na ito. Ang pagresponde sa sunog ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department ginamitan ng makabagong teknolohiya. Thermal drone upang matunton ng mga bumbero ang mga lugar sa residential building na pinagmumulan ng apoy. Sa video naman na ito mula sa mga rescuer ng lungsod ng Maynila, ipinakita ang pagsagip sa isang person with disability sa nasusunog na gusali. Nang magliwanag, ganito yung lawak ng pinsala. Yung mga unit sa mga matataas na palapag ang napuruhan. Hanggang ngayon, problema pa rin ang supply ng tubig. Pahirapan ng pag-apula sa apoy sa magdamag. Nakikiusap na ang mga bumbero sa mga residente para magsagawa ng bucket relay para magkaroon ng supply ang mga fire truck. Sa kasagsagan ng pag-apula sa apoy, isang bumbero pa ang nasugatan at kailangan bigyan ng pangunang lunas. Sumatotal ayon sa Bureau of Fire Protection, 28 pamilya ang naapektuhan ng sunog o humigit kumulang 150 na individual. Walang ulat na may nasawi o nasugatan sa mga residente. Kami, yung bahay ko, nasusunog na. Dati doon lang yung sa isa kumalat na. Wala kaming nadala sa sarili lang namin. Bilis kuya, parang segundo lang, wala kang nagising na lang kami. May apoy na doon mismo sa pinakapintuan ng bahay na nasusunog. Mostly, yung 4th floor ang totally na damage. Then nag-start yung apoy sa room 423. Nagkataon yung room 423 ay wala yung may-ari, walang naninirahan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan ng apoy, pati ang halaga ng pinsala kaya hindi pa nagpaunlak ng panayam. Fire under control ang sunog ng alas 8 ng umaga at tuluyang naapula pasado alas 9 ng umaga. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Unusual o hindi pangkaraniwan ang ginawang pag-withdraw sa bangko ng mga tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Bukod kasi sa laki ng halaga, cash ang ginawang withdrawal ng pera. Sinabi po yan ng dalawang testigo na dating mga manager ng Land Bank, pero nilinaw din nilang hindi naman daw ito illegal. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky, sinimulan na ngang ilatag ng prosecution yung kanilang ebidensya para dito sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential fund. At dalawa nga pong dating manager ng Land Bank ang iniharap nila dito sa impeachment court. Laman ng kahong ito ang mga dokumentong may kinalaman sa paggamit umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds.
Hudyat na simula na ang paglalatag ng ebidensya sa Article 1 ng impeachment complaint kaugnay sa umunay maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds na dumaan sa tanggapan ng bise at noong kalihim pa siya ng Department of Education. Naglatag ng opening statement si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima para sa prosecution. Pero tumutol agad ang abogado ni Duterte dahil meron daw sinasabi si De Lima na conclusion of fact and law na dapat ay nanggagaling sa mga testigo. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow your honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Iniharap ng prosecution ang una nitong witness, si Violeta Consentido, the branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, nung panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash, gamit ang 4 na checking tig 125 million pesos bawat isa. Ang mga tseke may petsang December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Ayon kay Constantino, unusual o kakaiba para sa kanya ang transaksyon dahil sa laki ng halaga at dahil cash ang withdrawal. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pero ayon sa branch manager, lehitimo naman at hindi ilegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin daw nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Ang perang withdraw nilagay daw sa 4 na bag. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it.
Sumunod na tinawag bilang witness si Nenita Camposano, dating bank manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential fund ng BICE nung DepEd secretary pa siya. 3 cheque ang winidraw sa account ng DepEd na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda, dating DepEd Special Disbursing Officer daw, ang nagpupunta sa bangko at lumalabas daw ito sa fire exit dala ang pera. Gaya ng naunang testigo, sinabi ni Camposano na unusual o kakaiba ang transaksyon ng DepEd. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal Wala po. kayo nakita. Hindi na nag-cross-examination ang depensa kay Constantino pero may tanong kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Vicky, sa susunod na linggo, 3 witness ang pinapatawag. 2 po dito ay mula sa Commission on Audit at isa po ay direktor ng House of Representatives. Vicky? Sandra, noong nakaraang linggo ay napag-usapan ni na Senate President Win Gatchalian at Senador Chis Escudero ang pagbabago sa takbo ng impeachment trial para nga mapabilis ito. Sabi nila, pwedeng tapusin muna ng depensa ang kanilang presentasyon sa Article 4 bago lumipat naman sa Article 1. Pero kanina, sinimulan na ang paglalatag ng prosekusyon ng ebidensya para sa Article 1. Ano ang nangyari sa napag-usapan ni Gatchalian at Escudero, Sandra? Vicky, nabanggit nga yan ng presiding officer kanina nung magtatapos na yung trial at sinabi niya na hindi na itutuloy yung proposal na yon dahil nga ang depensa po ay hindi pumayag dyan sa arrangement na yan dahil ayon na rin sa kanila ay napaghandaan nila yung dating setup na ilalatag muna yung prosecution, yung kanilang mga depensa para doon sa 4 na articles at saka lamang po maglalatag na ebidensya ang depensa. So, sa ngayon, Vicky, ay hindi matutuloy ang panukala na yan. Vicky? Alright. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, doble ingat kung na-scam na kayo at may mag-alok na tutulungan kayong mabawi ang pera. Double scam yan ng sindikatong nagpapanggap na mula po sa gobyerno at maniningil lang ng bayad para tangayin din. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Have you been scammed online? Napanood nyo na ba sa social media ang mga videong gaya nito? Investigation and Coordinating Center is committed to helping individuals who have become victims of online scams and fraud. Mga maaksyong video ng police operation sa social media page na nag-aalok ng tulong na maibalik ang pera ng mga na-scam online. Nakabandera pa ang logo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Pero ang online propagandang ito, peke, at pinapakalat ng mga sindikato para ma-scam ang ibabayad nyo sa kanila. Ayon yan mismo sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. They will inform you that they are capable of recovering the amount defrauded. So, yung na-scam sa'yo, may ibabalik. Mayroong sa'yong kakausap na magpapanggap na police, especially related sa ACG. Ipapakausap ka rin sa isang lawyer. Then, to include financial expert at pag-uusapan nyo ang mechanism at procedures sa recovery ng amount na nawala o na-scam sa'yo. Ang 71 taong gulang na pastorang si Gloria Villanueva Dumia natangayan ng $46,000 o kulang 3 million pesos sa isang online investment scam. Ang galing-galing na makipag-usap. Sabi ko, mag-pray tayo, hindi mo ako lulukuhin. Sabi ko, nag-pray po pa kami. So, pastor ako, nag-pray pa. So, paniwalang-paniwala ako. Makukuha mo yan, $500,000. Mayaman ka na dyan. Bibigay pa sa iyong bonus. May $78,000 po na bonus. So, sabi ko, ba, malaki yan, okay yan. Wala pong ibinigay kahit piso. Kaya nang makita niya ang peking propaganda ng nagpanggap na CICC, nagpatulong siya. Hiningan siya ng processing fee at nang ipadala ito, binlock na
si Pastora. Sana hindi po kayo ma-scam. It's not easy. Nung malaman ko po na scam na yon, yung babayaran ko na matanggap ko, maloka-loka po ako. Parang gusto ko na lang mamatay, ganun. Hindi nila alam, sila ay na-double whammy. Nabiktima ka na ng scam, mabibiktima ka uli. Fake ang identity nila. So hindi sila totoong connected sa mga institusyon. Matapos ilapit ng Pastora sa PNP-ACG, nahuli na ang isa sa mga nang-scam sa kanya online. Babala naman ng PNP-ACG, bukod sa peking bidyong ipinakita namin kanina, gumagamit din ng mga sindikato ng kinopyang mukha ng spokesperson ng PNP-ACG na si Police Captain Wallen Arancilio. May numero ito sa ibaba na pwede umanong kontakin pero hindi yan kay Arancilio at hindi siya konektado sa grupo. Even kami na PNP officers ay pwedeng magamit doon sa pang-e-scam. So, ang paalala po ng PNP-ACG sa mga kababayan po natin, maging mapanuri po at huwag magpaloko doon sa mga napopost na mga advertisement online. Kung kayo ay na-scam, doon po kayo dumiretso sa PNP-ACG field units. Dito sa ating bansa, wala pa naman tayong mga authorized na online recovery and legal service provider. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sinagot ng Malacanang ang mga puna ni Vice President Sara Duterte tungkol sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos at umano'y kawalan ng leadership ng mga namamahala sa gobyerno. Sa gitna niya, nilinaw rin ng bise na walang katotohanan ang mga kumakalat na balitang makakalabas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention ng International Criminal Court o ICC. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands, nilinaw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang naging pahayag tungkol sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, wala siyang sinabi sa kanyang talumpati sa isang pagtitipon sa London itong nakaraang Sabado na lalabas na ang dating Pangulo sa susunod na linggo. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon. Sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. Natanong din ng bise, kaugnay sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan, sangkot ang ilang kabataang estudyante. Gana nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, kung saan 3 estudyante ang nasawi. Sinisi ng bise ang kawalan umano ng leadership ng mga namamahala sa gobyerno. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. That is a manifestation of a weak leadership. Sagot dyan ng Malacanang, mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay marisolba. Mas maganda po talagang alamin kung anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan. Sinagot din ng palasyo ang naunang sinabi ng bise na di siya nanood ng SONA dahil aksayang panahon o waste of time umano ito ng sambayanang Pilipino. Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. Huwag tayong sumunod, sino man na nag-uudyok
na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Nasa The Hague muli sa The Netherlands ang bise para dalawin ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pag-uwi sa bansa. Muli raw niyang dadalawin si Senador Rodante Marcoleta at ilang pang individual na nakadetine. Nitong hapon, nagsagawa ng pagtitipon ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa harap ng International Criminal Court o ICC, kung saan may kinakaharap na kasong crimes against humanity ang dating Pangulo. Inaasahang dadalo riyan ang bise. Pero sa naunang event, ipinahayag niya ang mensahe ng ama. Huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Ilang bahagi ng bansa ang nakaranas ng masamang panahon dahil sa low pressure area at thunderstorms. Sa Pangasinan, nanalasa ang napakalakas na bugso ng hangin na tumangay pa ng mga bubong at nagpatumba ng mga puno. Nakatutok si Darlene Kai. Naglalaro ng basketball ang lalaking ito sa barangay Bunuan, Bokig sa Dagupan, Pangasinan nang biglang humampas ang napakalakas na hangin. Sa iba pang kuha ng CCTV, nagtakbuhan din ang ilang bata. Halos iwas-iwas pa ng hangin ang isang tent. Napasigaw naman ang mga nasa tindahang ito nang magtumbahan ang ilang paninda. Pagkalma ng panahon, tumambad sa ilang residente ang nawalang bahagi ng kanilang bubong. Talagang gulat na gulat po kasi ilang taon na po yung, ilang bagyo na po yung duman dito. Ngayon lang po talaga ininangat yung bubong po namin. May mga nabuwal ding puno. Ang ilan bumagsak sa ilang bahay. Ayon sa Pag-asa Dagupan Station, posibleng buhawi ang nanalasa sa kanilang lugar. Pag nagkaroon tayo ng buhawi, yung thunderstorm yan, makakaroon tayo ng biglang pagbabago ng hangin. Hanggat maaari ay pumunta sa mga matitibay na structure o sumilong man na doon sa area na malapit. Pahirapan naman ang biyahe ng mga motorista sa San Pablo, Laguna dahil sa malakas na buhos ng ulan. Halos mag-zero visibility pa nga sa ilang bahagi ng daan. Pasintabi sa mga kumakain, nalubog din sa bahang bahagi ng Barangay Mambugan sa Antipolo, Rizal. Ang ilang residente, inireklamo ang dumi at sebo na humalo umano sa baha. Pinaiimbestigahan na raw yan ayon sa kanilang punong barangay. Inulan din ang ilang bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. Nagdulot yan ng bahagyang pagbabagal sa daloy ng sasakyan sa ilang kalsada. Mula naman sa Himpapawid, kita kung gaano kalaki ang nangyaring pagguho sa bahaging ito ng Bontoc Mountain Province. Pansamantalayang isinara sa mga motorista habang nagsasagawa ng clearing operations. Binaha naman ang ilang kalsada sa Tagbilaran, Bohol dahil sa malakas na buhos ng ulan. Guys, nag-landslide diriya sa falls. Sa Buda, Davao City, naging hamon ang pagresponde sa dilim sa gumuhong bahagi ng kalsada sa Purok 12. Kasunod yan ng landslide doon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa ilang residente, matagal nang may bitak sa kalsada bago mangyari ang pagguho. Bakas pa rin ang nangyaring landslide sa Kidapawan City sa Cotabato. Nabalot ng putik ang paligid. Nagkalat din ng ilang punong kahoy at malalaking bato. Isang bahay rin ang tumagilid at nasira. Dahil may banta pa rin ng pagguho, ipinagbawal muna ang agricultural activity sa lugar lalo't nandoon ang mga taniman ng gulay at kulungan ng ilang alagang hayop. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, easterlies at localized thunderstorms ang nagdulot ng mga pagulan at landslide sa iba't ibang panig ng bansa. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pumalag ang palasyo sa puna ni Senator Alan Peter Cayetano na tila may selective justice sa Administrasyong Marcos. Sa kontrasona kahapon, sinabi ni Cayetano na naniniwala siyang political prisoner sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na kapwa nakakulong ng walang piyansa. Resulta rin anya ng kawalan ng hustisya ang pagtatago ni Senador Bato de la Rosa mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, iba ang paniniwala ni Cayetano sa paniniwala ng korte at ang pagpapasyaan niya para makapagpiyansa sina Estrada at Marcoleta ay wala kay Cayetano kundi nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation,
maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa survey para sa voting preferences sa isang hypothetical 2028 senatorial election. Sa survey na isinagawa noong July 4 hanggang 11, pinapili sa nakahandang listahan ng mga respondents kung sino ang iboboto nilang senador kung isinagawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Nanguna riyan si Senator Robin Padilla, sinundan ni na Senators Rafi Tulfo at Alan Peter Cayetano, dating Senador Grace Poe, Pasig City Mayor Vico Soto, Senador Loren Legarda, dating Senator Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Makati City Mayor Abby Binay, Senator Jinggoy Estrada, Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid, Senator Cheese Escudero, dating Senador Coco Pimentel, Senator Mark Villar at Education Department Secretary Sani Angara. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, politiko at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Hindi na rin ipinakita ang mga pangalang nakatanggap ng 1% pababa. 1,200 ang respondents na may edad 18 pataas. Dagdag ng Okta, may ilang individual na unang isinama sa listahan ang inalis dahil sa kanilang kahilingan. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Palalawakin pa ni Alden Richards ang advokasya sa edukasyon ang isang dokumentaryo with GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. May ambag din off-cam sa kanyang upcoming series na Code Gray. Ang lahat ng efforts validated sa recent achievement na Dream Home. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa gitna ng pagiging abala sa kaliwat ka ng showbiz commitments, naglaan ng oras si Asia's multimedia star Alden Richards para gawin ang isang proyektong malapit sa kanyang puso. Ito ang special documentary ng GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. Tatalakayin nito ang kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa bansa, isang advocacy na sinusuportahan din ni Alden. I hope with this documentary maraming mamulat na mata, maraming ma-inspire na this is the current situation of the educational system here in the Philippines and it's not doing really good. Binisita ni Alden ang ilang mga eskwelahan kung saan nakita rin nila ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa bansa. Education should be a priority in this country. Education must not be neglected by the people in power. Ang docu ay ipalalabas na soon sa GMA. Sa kanyang pagbibidahang serye naman na Code Gray na isang medical drama, sistemang pangkalusugan ang isa sa kanilang tatalakayin. Nakipag-collaborate si Alden sa creative team para buuin ang kanyang gagampanang karakter na si Dr. Grayson Lazaro. Nagtanong lang ako, how are we gonna make this different? Ano yung tatak Grayson Lazaro na kapag pinanood nila or kapag nakita nila somewhere, ano yung tatatak kay Grayson? Parang si Grayson yan sa Code Gray. We can't wait for you guys to see it. Nakikikolab din si Alden sa TikTok kulitan with his co-stars tulad kay Faith De Silva. Bukod sa kanyang career milestones, may new chapter din sa buhay ni Alden na itinuturing niyang personal win. Kahapon, officially moved in na ang aktor sa kanyang dream home. This is a home that I can call my own. Kasi before, inayos ko muna yung sa family ko. I think I'm able to give them a comfortable life already. Ako naman. So itong bahay na to, I'm just really proud na at least na-validate lahat ng hard work and inspires me to go further pa rin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Itinanggi ng Philippine National Police na 24 oras naka-duty noong SONA ang pulis na nasawi matapos magulungan ng Ted Wheeler habang pauwi. Nakikiramay of course ang the entire Philippine National Police, lalo na ako. We were looking after the morale and kapakanan ng bawat isa. Hindi naman totoong 24 hours na nandun siya sa kalsada. Sa gitna niyan, Ani Nartates, magsasagawa sila ng investigasyon sa nangyari sa Kabaro. Magre-recalibrate at titignan din ng pulisya ang deployment nito. Bagaman sa ngayon walang nakikitang problema rito ang hepe ng pulisya.
Nangako rin si Nartates ng agarang tulong para sa pamilya ng nasawing pulis. May leads na raw ang Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng natagpuang Improvised Explosive Device o IED nitong Lunes sabay sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Kabilang dyan yung IED na sumabog malapit sa entrada ng Department of Justice sa Maynila. At ang namataang pampasabog, mahigit 100 metro mula sa gate ng Senado. Hindi na nagbigay ng ibang detalye ang pulisya pero pagtiyak ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., 24 oras nila itong tinututukan para maresolba. Una nang sinabi ng PNP na posibleng ginamit lang na panakot ang mga IED lalo't wala itong shrapnel o maliliit na piraso ng bakal na inilalagay sa bomba na siyang tumatalsik pag sumabog para makapaminsala, makasugat o makapatay. Ikinuwento ni Anton Vinson ang paghahanda nila ni Bruce Roland para sa inaabangang tapatan ng kanilang character sa Kamao. And speaking of preparation, abala rin ang co-star nilang si Therese Malvar para naman sa kanyang wedding. Makichika kay Athena Imperial. Paig na ako sa laban ni Makmak. Hindi ko napipigil. May go signal na si Nadia sa pagtatapat ni na Lance at Makmak sa boxing ring sa GMA Afternoon Series na Kamao. Nagkwento ang lead actor nitong si Anton Vinson sa mga paghahanda nila ni Bruce Roland para sa inaabangang match. Si Bruce, iba yung coach niya sa ibang coach ko. Pagdating dun sa ring, alam na naman po namin yung galawan. Combat sports daw talaga ang interest ni Anton. Pero dahil sa afternoon series na pinagbibidahan, mas na-appreciate ng Sparkle teen actor ang boxing. Dati, I do Muay Thai. Puro kickings kasi doon na po ako nasanayan. Pero right now, mas nakita ko yung value ng boxing. Nakakapagod po pala yung boxing dahil stamina din sa pang-core din yung kailangan. Tuluyan namang na friend zone si Jolly, played by Therese Malvar sa serye. Yung isang scene namin ni Makmak na sobrang feeling ko maiiyak din at ang maraming makaka-relate sa scene na yun as a best friend. Pero in real life, preparing now for her wedding si Therese. She shared na bahagi ng wedding gown ng kanyang mom, gagamitin niya sa sarili niyang bridal dress. Parang generation to generation, nadadala pa rin yung wedding dress ni Mommy. Actually, gustong-gusto po niya kasi parang sabi niya, at least imbis na matatambak lang siya sa box, lagi siyang madadala sa bawat magiging anak ko, anak na anak ko. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! Mga kapuso, 2 low-pressure area na ang minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA, yung pa ring nabuo kahapon sa loob ng PAR at huling namataan kaninang hapon sa vicinity ng Macalelon, Quezon. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Tatawirin nito ang bahagi ng Luzon ngayong gabi hanggang sa makarating na sa West Philippine Sea bukas ng umaga. Posible rin itong malusaw. Pero bago yan, patuloy itong magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na oras. Ang isa pang LPA sa labas ng PAR, nakita sa layong 1,755 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa at maliit din ang posibilidad na maging bagyo. Mananatili itong malayo sa Pilipinas bukod sa LPA sa loob ng PAR, magpapaulan din ng easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas bahagyang mapabawasan ang ulan. Pero pagsapit ng hapon, may mga kalat-kalat na ulan ulit sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Halos buong Visayas at Mindanao rin ang makakaranas ng pagulan o thunderstorms. May malalakas na buhos na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan lalo bandang tanghali o hapon. Inireklamo ng isang women's rights group si Senador Pia Cayetano dahil sa kanyang umanong post na nakasisiraan nila sa kumpiyansa ng publiko sa integridad at pagiging patas ng Senate Impeachment Court. Sa inihain na reklamo sa Senate Ethics Committee, sinabi nilang mapanlin lang ang pinalalabas sa post ni Cayetano na humihingi ang prosekusyon ng subpoena kahit wala umanong ebidensya. Nakatutok si Joseph Moro. Ang controversial na post na ito na shinare ni Senator Judge Pia Cayetano binatikos sa pagiging misleading o mapanlinlang umano.
nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin if we grant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabakasakali din. Ang puna sa video ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi buo at nakasplice daw o putol-putol, kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni House Prosecutor Shel Jokno. Kanina isang reklamo ang inihain laban sa senadora sa Senate Ethics Committee ng grupong Every Woman, grupo ng mga women's rights advocates. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senator Tito Soto III, chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nila na sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Jokno na may tiyak silang mga bank accounts na gustong ipasapina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record ng walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabakasakali lamang at wala mga ebidensya pero nag-aakusa na. Kung papanoorin ang diskusyon sa pagdinig noong July 20 sa pagitan ni Senador Alan Cayetano at Shel Jokno, pinapaliwanag ni Jokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosekusyon kung hindi nito alam kung ano ang hinahanap na ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabakasakali lang. Baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. Sabi pa ng Every Woman, ang ginawang ito daw ni Cayetano paglabag sa tungkulin niya bilang abogado at senator judge na nagsasabi na hindi dapat gumagawa ng labag sa batas, dishonest o sinungaling, immoral at mapanilang o deceitful na gawain. At higit daw sa lahat, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa impeachment court bilang patas at may integridad. We encourage and we demand that there should be an investigation and if needed, there should be a sanction towards her action. Hinihingan pa namin ng reaksyon tungkol dito si Senador Cayetano pero bago ang paghahain ng complaint laban sa senadora, nagkaroon kami ng pagkakataong matanong siya tungkol sa issue. Would you like to comment sa issue niyo kay Jokno? Why? Ma'am, walang comment sa Jokno? I mean, ma'am, sinasabi nila it's not being fair? Ayon naman kay Ethics Committee Chair Tito Soto, tatalakayin ito ng kanyang komite sa August 6. Hiwalay daw dito ang impeachment court. Anything that has to do with the Senate, we will, as much as possible, will not allow it to be transgressing into the work of the impeachment. Even if these are actions stemming from? But if there are actions coming from a senator, it should be taken up in the Senate. As a senator yung judgment natin. Ayon sa Senate Impeachment Court, kung walang magbibigay ng manifestasyon tungkol dito sa korte, ay walang pwedeng maging aksyon ang korte. Yan yung sinasabi ni PO na passive court. Kung walang magre-raise, wala tayong Tama ka dyan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. May agam-agam si Meralco Chairman at Chief Executive Officer Manny Pangilinan kaugnay sa kagustuhan ng Pangulo na alisin ang system loss sa bill ng kuryente. Tanong ni Pangilinan, sino ang magbabayad para sa system loss? Gayong bilyong-bilyong piso ang mawawala. Anya, masyadong malaki ang halaga para sagutin ito ng electric power industry. Ang system loss ang nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable mula sa mga planta o kaya'y nanakaw tulad halimbawa ng illegal connection. Kabilang ito sa sinisingil sa consumer. Ayon sa Department of Energy o DOE, posibleng mabawasan ng 5% ang bayarin sa kuryente kung tatanggalin ang system loss. Pinag-aaralan pa raw kung tuluyang aalisin sa electric bill ang system loss o ibababa sa posibleng pinakamababang halaga. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Pinalakpakan ang hiling na yan ng Pangulo sa Kongreso. Sa ngayon kasi exempted lang na magbayad ng income tax ay yung kumikita ng 250,000 pesos kada taon o hindi lalagpas sa halos 21,000 ang buwan ng sahod. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
Kapag natupad yan, di nakakaltasan ng buwis ang buwan ng sahod na hindi lalagpas sa halos 29,166 kada buwan. Pasok dyan si Charis, senior staff sa isang restaurant, na sa ngayon, hindi maramdaman ng sahod dahil hindi makasabay sa pagmahal ng bilihin. Pag natupad ang gusto ng Pangulo, mawawala ng 15% tax siya sa ngayon. Malaking bagay na siya kasi nga, since sumataas na rin yung mga bilihin, so magagamit ko na siya para ayun, sa mga other expenses ko. Sa taya ng Department of Finance o DOF, aabot sa 1,200,000 Pilipino na may tax ngayon ang mawawala ng tax. In short, before, we had 5.1 million Filipinos exempt. If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos exempted. And then above the 350,000, makikinabang rin silang lahat. Okay? The estimate of that total beneficiary group is 3.13 million Filipinos, employed sector. Para kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, pwedeng tignan ito na wage hike o taas sahod para sa middle class na hindi nabibigatan ng mga employer. Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers. Kasi kadalasan, yun ang mangyayari. Mawawalan din ang gobyerno ng 60 billion pesos sa tax collection. Gayunman, ayon sa tax expert na Simon Abrea, ang dagdag take-home pay ay dagdag panggasos sa mag-aambag sa kita ng mga negosyo o ekonomiya. Dagdag VAT yan at dagdag buwis din sa mga negosyo. Kaya lalaki pa rin ang koleksyon ng gobyerno. Bakit tayo humingi ng dagdag na take-home pay? Kasi nga hindi kayang ibigay ng gobyerno lahat ng pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Pag nagkasakit tayo ang sasagot. Pag may anak kang papaaralin, hindi mo naman din dinadala sa public school. Bukod sa mga manggagawa, sinusulong din ng Pangulo na i-exempt naman sa 2% na minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo o micro, small and medium enterprises o MSME. Para gumaan naman ang tumaas silang gasto sa operasyon, kabilang ang tumaas sa minimum wage. Malaking ginhawa po to sa lahat ng mga negosyanteng maliliit, no? Sa lahat ng micro and small enterprises. No? So ito talaga yung makakatulong sa ating mga kababayan na nag-uumpisa lang. May 8 nang nakabinding panukala sa Senado at 7 sa Kamara na nakasasakop sa mga nasabing tax reform. Dagdag pa ang tax-free income bill na ngayong araw inihain ni House Speaker Faustino D. at Majority Leader Sandro Marcos. Laman ng mga panukala, ibang dadagdagan ng buwis, kapalit ang mababawas ang income tax collection. Ang una ay pagdating sa vape. Ang heated tobacco, ito yung smoke-free o hindi ito traditional smoking. Kailangan din po natin i-adjust ito. And then yung sa sugar-sweetened naman po, meron din tayo on plastics. Dagdag mungkahin ni Mona Brea para mapunan, habulin ang mga hindi nakokolektang buwis at sinsinin ang ginagastusan nito para hindi mapunta sa katiwalian tulad ng flood control scam. So hindi dapat indahin ng gobyerno yung 50 billion versus sa trillion-trillion budget ng gobyerno na hindi naman nila magamit ng tama at hindi naman mapakinabangan ng mga middle class. I-audit at imbestigahan lahat unexplained wealth. Ngayong Agosto, target tapusin ng Kamara ang pagtalakay sa mga panukalang batas para sa pagtaas ng tax exemption. Oktubre naman ang para sa tax amnesty. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang bugaw umano na ang mga parokyano ay mga politiko. Kinausap din umano ito ng isang kongresista para i-set up ang isang opisyal ng administrasyon. At nakatutok si John Consulta. Pasado alas 9 kagabi nang makuhanan sa surveillance ng NBI-NCR sa isang 5-star hotel sa Manila ang pagdating ng 5 babaeng kinakasangkapan daw sa high-end human trafficking. Sa loob ng hotel room, walang kamalay-malay ang 5 babae at umano'y bugaw na undercover agents ng NBI-NCR ang kanilang kaharap. Nang maiabot na ang mark money na 500,000 pesos, nagpakilala na ang mga ahente. Kung magsabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo. So kung meron ka mang gustong sabihin, nirarapat namin na kumuha ka muna ng sarili mong abogado. Sinicure ng mga ahente at DSWD ang 5 babae. Arestado naman ng isang lalaking pinakabugaw at siyang kumakausap sa mga high-end na kliyente. Iniaalok niya for sexual favors tong mga kababaihan na ito sa napakalaking halaga. Actually, yung entrapment na nangyari rito, 250,000 ang hinihingi niyang presyo bawat isa. Pagkakalam namin dito, babae tsaka lalaki rin. May mga alaga na gano'n na pinuprovide sa
mga politiko, matataas na tao, mga negosyante, men in uniform. Pero laking gulat ng NBI nang madiskubring hindi lang ordinaryong human trafficking ang kanilang na-operate. Dahil base sa palitan ng mensahe sa cellphone ng bugaw at impormasyong galing mismo sa inaresto, Pagbubulgar, pagbubunyag nitong babae at nitong Epstein na tao na ito na meron silang pinaplano na malaki in the following days. Lumabas na itong grupong to, meron palang kumakausap na malalaking tao, malalaking mga politiko para mag-set up, mag-frame up ng kilalang opisyal ng administrasyon para palabasin na itong opisyal na ito ay kanilang parokyano, kanilang customer. Tumanggi muna si Director Matibag na pangalanan ang umano'y nasa likod ng naturang plano. Mag-a-apply ng cyber warrant ang NBI para mabuksan ang gadgets ng inarestong suspect. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa human trafficking. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Kung ikinatuwa ninyo ang cosplay scene featuring Encantadia at Mulawin characters sa Task Force Firewall, mas iinit ang labanan dahil sa next disguise nila ay magiging sexy agents. Marami rin ang matututunan sa serye tungkol sa online world na konektado sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Makichika kay Aubrey Carampel. Patok sa Kapuso fans ang recent episodes ng Task Force Firewall. Chip, maangas yan. Si Amihan yan. Sino yun? Kung saan tila na-crossover ang mga karakter mula sa Encantadia at Mulawin. Abisala Esmo? Sa pangunguna ni Amihan. Ano? Abisala Esmo? Sino yun? At Pagaspas. Natutuwa raw ang cast sa naging reaksyon ng viewers na nakamiss sa mga minahal na Kapuso Telefantasia. May mga nagme-message pa sa amin ng mga dati naming itsura, kay Miguel, na hanggang ngayon, Kinokolodge. Tribute yun sa mga Encantadix? Yes. Para sa mga Encantadix po talaga. Abisala. Aliw na aliw din ng netizen sa pagkasa ni Kylie Padilla sa nauusong TikTok trend. Abisala. Pagkatapos mag-alasangre, muling sasabak sa panibagong misyon ang Team Firewall kasama ang Team Major Crimes. May patis na dyan si Leila Cheska Fausto para sa kanilang undercover mission, kung saan naka-sexy outfit siya, kasama si Martin, played by Luis Ontiveros. Nung nabasa namin yung script, sabi niya, oh, okay, interesting. Undercover. Yan. Yung pala. With a little bit to cover. A little. Barely covered pala siya. Bilang artista, game daw silang gawin ito para sa role at ganito rin daw ang mga karakter nila sa serye. So dedicated agents kami dito talaga ni Martin kasi knowing the fact na 'di ba nangyari na nga yung issue namin, yung affair with me and Martin and Isa, pero the fact na we love our job so much talaga that we had to go through it. And actually hindi lang 'yon ang nangyari doon. Marami-rami pa. Marami-rami pa. It will be a test of their professionalism and integrity, I think. Yun yung magiging Mga Kapuso, abangan nyo yan. Medyo mainit-init ang mga eksena natin. Kung bakit at para saan ang kanilang undercover get-up, yan daw ang dapat abangan. Bukod daw sa kanilang nakatutuwang disguises at maaaksyong misyon, patuloy raw ang Task Force Firewall sa paghahatid ng mga halagang kaalaman, lalo na may kinalaman sa online world. Nako-connect namin sa nangyayari sa panahon ngayon na tulad nung mass shooting na tackle din namin dito sa show. May mga ganun talaga na gamer pero mga matatanda pala yung kausap mo, hindi bata, tapos may mga batang na-abduct na nagagamit sa human trafficking, di ba? So awareness lang to talaga sa mga na maging maingat tayo sa pagkiklik. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Mubadala DC Open. Yan po ay matapos niyang talunin si dating world number 4 King Wen Zheng ng China sa round of 32. Nakuha ni Zheng ang first set sa score na 6-4 pero nakabawi si Ayala sa second at third set sa score na 6-4 at 6-1. At dahil dito na kompleto na ni Ayala ang historic sweep
matapos talunin ang lahat ng medalist sa 2024 Paris Olympics na sina Zheng, Donna Vekic at Iga Swiatek. Sunod na nakakaharap ni Ayala ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. Wow, mabuhay ang ating Pinoy Pride. Alex, galing. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.